Pumutok kaninang umaga ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Tumagal po yan ng halos 1 oras ayon sa PHIVOX. Sa lakas ng pagputok ng bulkan, umabot ng hanggang 4 na kilometro ang taas ng ibinuga nitong usok. Sa video na inalabas po ng PHIVOX, makikita ang makapal na usok mula sa bulkan. Ayon kay Director Teresito Bacolcol, patimog kanluran ang direksyon nito na posibleng makaapekto sa mga lungsod ng La Carlota, Bago at La Castellana sa Negros Occidental. Nakaranas na raw ng light ashfall sa mga barangay ng Cubay, San Miguel at Lacan Granja sa La Carlota. Bukod sa abo, may volcanic particles na dumaloy sa gilid ng bulkan o ang tinatawag na pyroclastic density currents. Mananatili pa rin naman daw sa ngayon sa alert level 3 ang bulkan. Nag-abiso naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines na huwag munang dumaan ng mga aircraft malapit sa Bulkang Kanlaon hanggang sa taas na 22,000 talampakan. Epektibo ang nasabing notice to airmen hanggang 5:51 a.m. bukas. Update po tayo sa sitwasyon sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito ngayong umaga. Kausapin natin si PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at Director Bacolcol. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Opo. Kapag sinabing explosive eruption, pakilarawan nga po kung gaano katindi yung posibleng epekto nito. So, when we say explosive eruption, this type of eruption that is highly violent and powerful, this is produced by rapid release of gas and pressure from magma beneath the Earth's surface. May kasamang ash, column, gases, and pati na rin po yung pyroclastic density currents. Ganito po ba talaga ang profile itong bulkang ito? Yung Kanlaon volcano from time to time nagkakaroon ng phreatic eruption, but this is unique in the sense na this is the first time that we raise it to alert level 3. Usually maliliit lamang na pagbuga ng abo yung nilalabas ng Kanlaon volcano. So kung unique po ito, anong indication po kaya nito? Well, we are seeing here na pwedeng magkaroon po ito ng magmatic eruption. The last time that nagkaroon ng magmatic eruption was in 1902 and hindi pa yan nasundan. Again, as I mentioned, puro phreatic eruptions lamang yung pagbubuga ng abo, yung Kanlaon volcano. So we're watching closely Kanlaon volcano. Opo, kung magkakaroon po ng magmatic eruption, ano pong abiso ang ginawa na natin? Palalawakin po ba yung danger level? That's right. We may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4, and we may expand the danger zone from 6 to 10 kilometers. Mga kailan po ang rekomendasyon kayang ito at anong mga obserbasyon ang hinihintay nyo pa mula dito sa bulkan? For now, wala pa tayong nakikitang uptick sa mga monitoring parameters natin. So that's the reason why right now, maintain pa rin natin yung alert level 3. Ano po yung mga hinihintay po natin? Increased tremors, paglobo nitong bulkan? Ano po pang mga hinihintay natin? Hinihintay natin yung mga dikit-dikit na paglindol. And at the same time, yung monitoring parameters natin, yung ground information equipment, lahat would show inflation or yung pamamaga ng bulkan on all sides. Right now, isang side lamang yung nakikita natin, which is on the eastern side and on the upper slope. Expected naman po sa may eastern side talaga yung pamamaga. Wala namang ibang vent na nagbukas dito po sa bulkan na inyong naobserbahan? Wala namang ibang vent. Kung saan yung may crater ngayon, active crater, doon din lumalabas yung abo natin. Ano pong rekomendasyon nyo dapat bantayan ng mga residente na nakatira malapit sa bulkan at yung mga posibleng magtungron para pagmasdan itong pagsabog ng bulkan? Okay, so again, advice natin sa ating mga residente living around Kanlaon volcano na huwag po silang pumasok doon sa recommended 6-kilometer danger zone natin. They have to remain vigilant at yung mga taong nakatira along riverbanks, they also have to be watchful kasi po, lalo kapag may torrential and continuous rainfall, pwede pong ma-remobilize yung volcanic materials natin as lahars. Ano po mga peligro o banta mula naman po sa ashfall? Yung ashfall po ito ay binubuo ng maliliit at napira-pirasong bato, mineral, and volcanic glass. So kapag nalangha po natin yung abo, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong, at lalamunan. So may mga respiratory problems tulad ng hika,
maaari itong magpalala ng kanilang sintomas. So, mahalaga pong magsuot po sila ng face mask N95 kung maaari. Para lagyan po natin ng konteksto itong ating nakikita ngayon kasi ang ganda ng vantage point eh. Pero linawin lang po natin, itong observation point na ito sa Feebox po ito at hindi ito bahagi or nasa loob ito ng danger zone at dapat hindi pasukin ng mga residente o ng mga gusto makakita nitong pagbuga ng Bulkang Kanlaon. Sa opisina po namin yan, may mga cameras tayo installed around Kanlaon Volcano. Ang view po dun sa may residential areas, ganito rin po ba? Most likely, ganyan din po yung makikita nila. But siguro, kasi ito malapit talaga to sa mga cameras namin. So, ma-observe din po nila but, medyo malayo, naka-zoom out. Kumusta po so far yung mga instruments po natin dun sa area? So far naman, wala pa naman tayong na-report na nasira or nagpa-function pa rin naman. Nakakuha pa rin tayong magagandang data. Okay. Samantalay na rin po namin, ano pong sitwasyon sa iba pang bulkan, kabilang yung Bulkang Taal at Mount Mayon? For Taal Volcano, wala po tayong naitalang volcanic earthquake for 2 straight days now since April 6. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. For Mayon Volcano, wala rin tayong naitalang volcanic earthquakes for the past 3 days. So same with Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ang Mayon Volcano. Very quickly po, nasa inyong pagkakataon, siguro pwede tayong manawagan sa mga residenteng nasa malapit sa Bulkang Kanlaon. Baka meron po kayong panawagan sa kanila. Okay, so I'll just repeat what I mentioned earlier sa ating mga kabayan na living around Bulkang Kanlaon. Pakiusap po natin na manatili silang alerto at iwasan po ang pagpasok inside the 6-kilometer danger zone. And they have to listen sa mga advice ng kanilang LGUs at of course sa aming opisina. Huwag po silang maniniwala sa mga fake news and wag po nilang baliwalain ang panganib ng posibleng pagputok ng Kanlaon Volcano. Mag-abang lamang po siguro sa mga trusted news sites. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Feebox Director Teresito Bacolcol. Asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang mga nasa paligid ng Bulkang Kanlaon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa western section ng Negros Island sa mga susunod na oras. Mamayang gabi naman, uulanin ang nasa eastern section. Posible rin po ang ulan sa ilan pang panig ng Kabisayaan, maging ng northern at southern Luzon at Mindanao. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa, habang intertropical convergence zone ang umiiral sa southern Mindanao at Palawan. Huli ka, mangkarambola ng isang MPV at 2 tricycle sa Antipolo City. Sugatan ng mga sakay ng tricycle. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa dashcam video na ito, tinatahak ng driver ang kahabaan ng Manuel L. Quezon Extension sa Barangay Dalig, Antipolo City noong April 2. Masdan sa kaliwang bahagi ng kalsada, nabangga ng puting sasakyan ang isang tricycle. Halos bumaligtad ang tricycle na napadpad sa kabilang lane kaya tumama sa isa pang tricycle. Nalaglag ang nakaputing pasahero na nooy nakasakay sa likod ng ikalawang tricycle. Kwento ng nakasaksing driver, nakita niyang kumabig ang kasalubong nitong MPV sa kabilang lane kaya't nabangga nito ang tricycle. Yung tinamaan niyang tricycle, sa loob may sakay na 2 bata at sa labas sa babae medyo may katandaan na. Tapos yung sa tricycle naman po na binangga ng sasakyan, may 2 tao sa loob. Yung isa po ay duguan. Tapos may nakadagan pa sa kanyang isa pang tao din. Kaya hindi po sila makagalaw. Kasi yung driver naman po ng tricycle na binangga ng sasakyan, nakabangon naman po siya agad, although may injury lang siyang tinamo. May dumating daw na traffic enforcer sa lugar at tumawag ng ambulansya. Ayon sa Antipolo Police, 8 ang sakay ng 2 tricycle. 3 sa kanila ay mga menor de edad. Huminto raw ang sasakyang nakabangga sa tricycle. Nagkaayos na raw ang driver ng MPV at mga tricycle na nasangkot sa insidente ayon sa pulisya. Walang pahayag ang 23 anyos na driver ng MPV na sinagot daw ang pagpapagamot sa mga biktima, gayon din ang pagpapagawa ng mga nasirang tricycle. Sinubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang mga biktima na nagpapagaling pa ayon sa kanilang kaanak, pero wala pa silang tugon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mainit-init na balita, mas mababa sa 2 milyong Pilipino ang walang trabaho o unemployed nito pong Pebrero. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 1.94 million ang unemployed o katumbas ng 3.8% ng labor force ng bansa. Mas kaunti kumpara sa 2.16 million na walang trabaho noong Enero. Kabilang po sa mga sektor na pinakamaraming bagong trabaho nitong Pebrero kumpara noong Enero ay sa wholesale at retail construction, manufacturing at pangingisda. Mas kaunti rin ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa 6.47 million na underemployed noong Enero, halos 5 million ang underemployed nitong Pebrero. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay matapos madamay sa pananaksak ang isang batang 2 taong gulang sa Lubao, Pampanga. Chris, papaanong nadamay itong bata? Connie, ang ina ng bata raw ang unang tinangkang saksakin ng 28 anyos na live-in partner niya. Arestado sa follow-up operation ng lalaki na maharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang illegal possession of firearms, ammunition and explosives. Matapos may makitang 2 bomba sa kanyang bag. Batay naman sa investigasyon, nasalag ng 23 anyos na ina ang tangkang pananaksak pero tumama ang patalim sa tiyan ng bata. Sugatan naman sa kaliwang braso ang babae. Ayon sa pulisya, nag-ugat ng krimen dahil sa selos. Walang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Patay naman ang isang rider matapos na bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang puno sa Curimao, Ilocos Norte. Dead on arrival sa ospital ang 19 anyos na rider dahil sa matinding sugat sa katawan. Sugatan naman ang kanyang angkas. Ayon sa investigasyon, matuli ng takbo ng motorsiklo nang mawala ng kontrol sa manibela ang biktima at bumangga sa puno ng akasya. Inamin naman ng sugatang angkas na nakainom sila ng maaksidente. Suspendido ang operasyon ng ilang tren sa bansa sa mga piling araw sa Semana Santa. Walang operasyon mula April 17, Huwebes Santo hanggang April 20, Linggo ng Pagkabuhay, ang MRT3, LRT Line 1 at LRT Line 2. Balik normal ang kanilang operasyon sa April 21, Lunes. Ayon sa pamunuan ng mga tren, magsasagawa sila ng annual maintenance habang suspendido ang kanilang operasyon. Nasa 2 toneladang cocaine ang nabisto sa isang cargo vessel sa South Korea na itinuturing na pinakamalaking drug haul doon. Ayon sa may-ari ng barko, may kausap na silang abogado para tulungan ang mga Pilipinong tripulante na nananatili pa rin sa barko. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang cargo vessel na ito na nakadaong sa South Korea natunugan ng mga otoridad na meron daw illegal na karga. Pinasok ito ng mga tauhan ng Korea Customs Service at Korea Coast Guard. Pagdating sa engine room, pumasok sila sa nadiskubreng hidden compartment sa likod at nakita ang ilang kargamento. Kumuha sila ng isang nakabalot na package na may logo ng isang luxury brand. Nang laslasin, white substance ang tumambad. Kumuha sila ng sample at doon din agad tinest. Kumbinsido sila sa resulta, ito ay cocaine. Sa kabuuan ng paggalugad ng mga otoridad, nakasamsam sila ng mahigit 50 kahon ng mga umano'y cocaine. Nasa 2 tonelada ang bigat ng mga ito at itinuturing na pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng South Korea. Ayon sa mga otoridad, galing sa Federal Bureau of Investigation at Homeland Security Investigations ng Amerika ang tip tungkol sa kontrabando. Anila, nang galing sa Mexico ang barko at naglayag sa Ecuador, Panama at China bago dumaong sa South Korea. Iniimbestigahan na ang kapitan ng barko at inaalam kung saan dadalhin ang mga droga. Hindi pinangalanan ng barko pero sa pahayag ng kumpanyang JJ Aglan Companies, kinumpirma nilang pag-aari nila ang barko, ang Norwegian flag na MV Lunita. Di pa raw malinaw kung paano naisakay roon ang mga droga. Nakikipagtulungan na raw sila sa investigasyon sa South Korea at iba pang jurisdiction. Nasa barko pa ang lahat ng kanilang crew na galing sa Pilipinas. May kausap na raw silang abogado para tutukan ang kaso ng mga tripulanteng Pinoy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng Department of Migrant Workers o Department of Foreign Affairs kaugnay sa mga Pinoy crew sa MV Lunita.
Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.